Si Lola Tiray ay isang matandang masungit at palaaway na bagong lipat sa baryo dahil may bahay na binili ang kanyang anak doon. Kasama niya ang kanyang apo na si Yuna na 10 taong gulang pa lang. Sa kanilang paninirahan sa baryo, biglang nakaharap ni Lola Tiray ang isang matandang lalaking nagngangalang Dado. Nakipag-away siya sa matanda dahil lang hindi pinauna ang kanyang apo na makabili. Ang hindi niya alam, si Dado ay isang aswang. Ang lalaking matagal na siyang hinahanap para paghigantihan. Dahil doon, nagsimula ang hindi inaasahan at nakakakilabot na karanasan ng maglola sa kamay ni Dado. Napunta sa panganib ang kanilang buhay. Isinumpa sila na maging aswang. Bawat oras na lumilipas, mas lalong nararamdaman nila na hindi sila makakabalik sa anyong tao at sa kanila pa ibinibintang ang pambibiktima sa baryo na kagagawan ng ibang aswang. Makakayanan ba nilang mawala ang sumpa? Sino ang makakatulong sa kanila para makabalik sa pagiging normal na tao? Kaninong buhay ang isasakripisyo? Sino ang mananatili? Sino ang magbubuwis ng buhay? Narito ang kwentong handog namin sa araw na ito. Yuna! Naku, ikaw bata ka. Kanina pa kita sinasabihan na bumili ng bawang kinamang karing. Ano pa ginagawa mo? Sandali lang po, Lola. Pinapakain ko muna si Brownie. Babaya na yan. Ba't mauuna pa ba siya sa ating kumain? Bumili ka na doon. Bumili ka ng sibuyas at dagdagan mo na rin ang asin. Opo, Lola. Narinig niyang tumakbo ang kanyang apo papalabas sa kanilang bahay. Napapailing niyang pinatay pansamantala ang gas stove para hintayin ng kanyang apo na bumalik. Uupo na sana siya sa upuan sa sala nang biglang marinig niyang nagre-ring ang kanyang cellphone na dekipad dahil may tumatawag sa kanya. Napabuntong hininga siya at dahan-dahang kinuha ito para sagutin. Oh, ano? Sino to? Ako to, Nay. Si Wendy. Hindi ba nakaregister ang pangalan ko dyan sa cellphone nyo at tuwing tumatawag ako, palagi mong tinatanong kung sino ako? Saka ang aga mo na naman magsungit, Nay. Kamusta ba kayo sa bagong nilipatan ng bahay? Ayos lang ba? Ay naku, ikaw pala to, anak. Malabo na kasi ang mata ko at hindi ko nababasa ang nakasulat sa cellphone. Ayos naman kami dito. Ang problema lang, pinapunta mo kami dito nang hindi ka pa umuuwi. Napakalawak naman pala ng bahay na ito. Kaya ang tahimik lalo na't 2 lang kami ng apo ko. Huwag ka mag-alala, Nay. Uuwi na ako. Malapit nang matapos ang kontrata ko dito sa ibang bansa. Basta kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako, ha? At saka bago pa lang kayo dyan, Nay, ha? Baka mamaya yung init ng ulo mo madala mo sa mga tao dyan. Palaway ba ako? Hindi naman ah! Ayan na naman. Kumukulo na naman ang dugo mo. Siya. Nagluluto ako. Mamaya ka na lang ulit tumawag. Kayo ang mag-usap ni Yuna. Mamaya pagbalik niya, inutusan ko lang. Sige, Nay. Mamaya na lang ulit. Mag-iingat kayo dyan, ha? Pagkapatay ng tawag ay napatingin siya sa pintuan dahil hindi pa rin dumarating ang kanyang apo. Napatingin siya sa larawan na nasa maliit na mesa. Larawan yun ng kanyang pamilya. Naroroon ang kanyang asawa at maliit pa ang anak na si Wendy. Matagal na siyang byuda. Ang kanyang asawa ay namatay dahil inatake sa puso. Simula nang mangyari yun, naging masungit at palagi na siyang galit. Naging istrikto siya lalo na sa kanyang apo dahil ayaw niyang mapahamak ito. Dahil sa inis at pagkainip, nagmadali siyang pumunta sa tindahan para sundan si Yuna. Yuna, pinabibili lang kita ng sibuyas at asin. Bakit ang tagal mo? Nasunog na yung niluluto ko. Lola, may nauna pong bumili sa akin eh. Hinihintay ko lang siyang matapos. Abat, ano ba ang binibili niya? Buong tindahan? Abay, sino ba yan? Siya ba? Yung matandang nakatungkod? Opo, Lola.
Matatapos na naman po siya eh. Hoy! Ang tagal mo naman bumili! Hindi mo man lang muna pinauna ang apo ko. Sibuyas at asin lang naman ang bibilhin. Lola, Mang Karing, paunahin mo tong apo ko. Kanina pa to dito ang init-init pa naman. Pasensya na. Hihingi ka pa ng paumanhin, napakalaking abala mo. Kung alam mong magtatagal ka kasi madami kang binibili, dapat pinauna mo na muna ang apo ko. Hindi naman madami ang bibilhin niya. Kumalma lang ho kayo, Mrs. Ano kumalma? Sa tingin mo hindi ako kumakalma ngayon? Ipagpaumanhin mo, natagalan ako. Marami kasi akong binibili. Hindi ko rin napansin ang apo ninyo. Hindi ka rin pala pilay, bulag ka pa! Lola, tama na po. Huwag niyo na si tatay sigawan. Bitiwan mo nga muna ako, Yuna. Ano? Makabingi ka. Hindi naman pipi ang apo ko para hindi makapagsalita ng bibilhin niya, di ba? Parang sumosobra na kayo, Lola. Hindi sana tayo hahantong sa ganito kung pinauna mo ang apo ko. Ano? Dahil babago lang kami dito, kaya maliliit na ang tingin niyo sa amin, ha? Ba't ang kakapal? Wala akong sinasabing ganyan. Kung gusto ninyong mauna, umuna na kayo. Ayan! Pinaabot mo pa sa ganito Bawang at asin nga. Bago pala kayo rito Bakit? May problema ba kung bago kami? Mag-iingat kayo. Nakita niya kung paano mandilim ang paningin ng matanda sa kanya. Nakaramdam siya ng kaunting kilabot pero mas umuusbong pa rin ang galit sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang biniling bawang at asin sa tindero saka lumingon sa lalaki. Nakita niya ang mabagal na pag-atras nito. Binabalaan mo ba kami? Wala akong sinasabing ganyan, tanda. At ngayon, tanda na ang tawag mo sa akin? Lola, halika na po. Huwag na po kayo makipag-away. Isusumbong ko ulit kayo kay Mami. Abay, anong mali ko? Siya ang may mali Pero nakabili na po tayo ng bawang at asin. Halika na po, umuwi na po tayo. Hinila na siya ng kanyang apo papalayo sa tindahan. Napahawak siya sa kanyang noo, saka tumingin sa bata na kanina pa nakasimangot. Tumingala ito sa kanya, saka kinuha ang asin at bawang na kanyang dala. Napailing na lamang siya dahil naisip niyang parang mas matanda pa kung sawayin siya ng kanyang apo. Sanay na ang bata sa ugali niya. Alam na rin ni Yuna na madalas na siyang magalit kahit sa pinakasimpleng bagay, kaya hindi na ito bago sa bata. Magagalit na naman niya si Mami pag nalaman niya. Magagalit yon pag sinabi mo. Sabi ni Mami, palagi ko siyang sasabihan ng mga pangyayari dito. Wala naman nangyari Huwag mo na sabihin sa mami mo. Ayoko lang pong palagi kayong napapaaway, Lola. Sorry po kung nagtagal ako. Hindi mo kasalanan yon. Ang may kasalanan ay ang matandang pilay na yon. Lola, baka na naman ma-high blood ka po. Ayun na po yung aso ko, nakaabang na sa atin sa pintuan. Brownie, tapos ka na bang kumain? Naku, apo ko, madudumihan na naman ang damit mo. Tingnan mo nga at napakadungis ng alaga mong aso. Hindi po, malinis naman po si Brownie. Naku, mas may alam ka pa sa lola mo. Bitawan mo na yung aso na yan. Teka, ano yun? Parang may nakita akong umaaligid sa pandaron Ha? Po? Wala naman po, Lola. Hayaan mo na. Biglang nawala Yun na, apo. Halika na. Kakain na tayo. Tapos mamaya tatawag ang mami mo. Kakausapin ka. Opo, Lola. Sandali lang po. Itatali ko lang si Brownie. Maghugas ka ng kamay pagkatapos, ha? Napakarumi pa naman yung tuta na yan. Opo! Ano yun na? Magtatawag pa ba ulit ako? Papunta na po, Lola. Ay, sa wakas. Akala ko hapon mo pa bala kumain Ano pong ulam, Lola? Ayan, may tinola akong niluto. May gulay yan. Ayoko po ng gulay, Lola. Hindi pwede. Kumain ka. Kaya hindi ka tumatangkad, kulang ka sa sustansya. Lola. Sige na, kumain ka na. Huwag ka nang mamili ng ulam. Naku, huwag mo akong inaarte-artehang bata ka, ha?
Itatago ko tong pagkain para magutom ka. Sige. Walang nagawa si Yuna kundi kumain na lang. Pagkatapos nilang kumain, nagsimula namang maglinis ng bahay si Lola Tiray. Marami siyang napansin na lumang bagay tulad ng mga santo o poon, relo sa dingding at ilang mga display na nandoon sa bahay na hindi na rin inalis ng dating may-ari. Pati na rin ang disenyo ng bahay ay makaluma. Nang sumapit ang gabi, nagsasara na siya ng bintana nang may marinig siyang kumusyon sa labas. Yuna! Yuna, nasan ka ba? Gabi na, nasan ka? Nandito po ako sa labas, Lola. Bakit po? Saan ka na naman pumunta? Gabi na! Nakipaglaro lang po ako sa tuta ko. Ay nako, tumigil ka na't gabi na. Hindi maganda na nasa labas pa ang mga bata pagsapit ng 6:00 ng gabi. Maligo ka na! Opo, Lola. Batang to, kailangan palaging pagsabihan. Mas puputi ang buhok ko nito eh. Ba't napakaraming tao sa labas? Anong mayroon? Parang may tinitingnan silang kung ano doon. Makalabas nga muna. Ay naku po, kaawa-awa. Bakit nangyari sa kanya yan? Kawawang bata, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan namin. Ano nangyayari? Ay Diyos ko, anong nilalang ang may gawa sa kanya nito? Ay, nakita raw po siya dito na nakahandusay lang kanina. Pero sa itsura mukhang ilang oras na itong patay. At dito nang tinapon. Ako, kawawa naman. Hindi naman yan taga rito eh. Bakit halos gutay-gutay ang kanyang katawan? May mabangis pa ba na hayop dito na pwedeng lumapa sa katawan niya? Ay, wala raw nakakita. Pero kung akong tatanungin, parang ginawa yan ng aswang. Ay Diyos ko, patawarin niyo kami sa aming kasalanan. Kakaiba nga ang paraan ng pagpatay sa batang lalaking yan. Ay naku, Lola, oo. May aswang talaga dito sa bayan na to. Ayaw lang kasing paniwalaan ng iba. Kasi hindi nakikita na ng bibiktima. Pero sa ganyang itsura ng pinatay, naku, gagawin ba yan ng tao? Bagong lipat lang ako dito. Hindi ko masasagot ang sinasabi mo. Kaya naman po pala. Kaya hindi kita masyadong nakikita. Tulad nga ng sinabi ko, may aswang dito. Yun ang sabi-sabi ng ilang tao at ngayon parang may pruweba na. Parang may kakaibang mensahe ito sa mga taong naninirahan dito. Dapat talaga may mga baon tayong asin at bawang palagi! Nanatiling nakakunot noo si Lola Tiray habang nakatingin sa biktima. Biglang naalala niya ang pangyayari noong bata pa lang siya. Nakakita siya ng aswang at alam niyang totoo ito. Pero ang hindi niya inaasahan, ngayong panahon na ito, meron pa palang aswang na umaatake. Napalingon siya sa kanilang bahay at agad na nagmadaling umuwi. Yuna! Yuna, nasan ka ba? Lola, nasa CR pa po. Tapos ka na ba maligo? Opo, Lola. Lalabas na po ako. Yuna, makinig ka kay Lola. Pagsapit ng gabi, wag ka nang lalabas ng bahay, ha? Mapanganib sa labas. Opo, Lola. Bakit pinagpapawisan po kayo? Tumakbo po ba kayo? Wala po. Sige na, tutulungan kitang magbihis. Sige po, Lola. Huwag ka nang magsuklay sa gabi. Papatuyuin ko na lang. Masama yun. Lola, may tumatawag po. Yung cellphone niyo tumutunog. Ay, ganun ba? Teka lang. Hawakan mo muna tong tuwalya. Sandali lang at kukunin ko ang cellphone. Baka ang mami mo na yan. Ay, parang may tao sa pintuan. Lola, hindi niyo po ba mahanap ang cellphone? Tumutunog pa rin po eh. Mamalikmata lang yata ako. Ito. Nakita ko na, Apo. Hello, Wendy. Nay, kumusta? Ayos lang ba kayo dyan? Oo naman. Ayos lang. Mami, si Lola may nakaaway na naman kanina. Apo! Totoo ba yan, Nay? Naku, ano ba nangyari? Napaaway ka na naman? Lumaki na naman ba ang gulo, ha? Ay, hindi. Wala naman nangyari. Hindi lang kasi pinauna tong anak mo na bumili sa tindahan ng pilay na lalaking yon. Ay, eto na naman tayo eh. Baka marami po yung binibili. Ayun nga. Di sana pinauna muna niya ang apo ko. Ay, Nay.
Hindi lahat ng tao palalampasin ng paninigaw o galit mo. Kontrolin mo naman yung anger issues mo. Anong angre? Pinagsabihan ko lang siya. Nay naman eh. Oo na, alam kong hindi ako mananalo sa inyo. Basta sa susunod, kumalma ka lang ha. Hindi rin maganda sa kalusugan mong palaging galit. Ay, oo na. Huwag ka masyado mag-alala sa amin dito. Ako ang bahala kayo na. Kakausapin ko po si Mami, Lola. Ay, siya sige eto. Mag-usap muna kayo at ako'y magluluto ng pagkain namin ngayong gabi. Ibinigay niya kay Yuna ang cellphone at hinayaang mag-usap ang mag-ina. Pumunta siya sa kusina para magluto ng hapunan. Matapos makapagluto ay naghain na rin ang matandang babae nang bigla siyang nagulat dahil sa biglang pagkamatay ng ilaw. Hinanap niya ang lampara na malapit sa kusina pero dahil hindi pa siya pamilyar sa bahay, nabangga niya ang mga gamit. Hahakbang na sana siya nang may makita siyang aninag ng liwanag na papalapit. Lola, brownout po! Ay, Diyos kong bata ka. Muntik na akong atakihin sa'yo. Ginulat mo ako. Namatay po kasi ang ilaw kaya pinuntahan kita. Sabi rin ni Mami na baka matisod ka kaya puntahan po kita. Pwede mo bang hanapin ang lampara sa gilid dyan? Lampara? Yung sinisindihan ko kapag brownout sa bahay natin noon. Nandyan lang yun sa gilid. Ah, opo Lola. Teka lang, kukunin ko. Mag-iingat ka sa lalakaran mo ha. Baka matisod ka. Sinundan niya ng tingin ang kanyang apo. Habang kinukuha ng bata ang lampara, napatingin naman siya sa labas ng bintana. Biglang may nakita siyang mapupulang liwanag na gumagalaw sa hindi kalayuan. Bigla siyang nakaramdam ng kaba habang pinagmamasdan ito dahil pakiramdam niya yung aswang na yon. Lola, nandito na po. Sinindihan ko na rin po. Ano po tinitingnan niyo dyan sa bintana? Apo, wag mo nang tingnan. Ano po yun, Lola? Wag ka nang tumingin, Apo. Bakit po, Lola? Ano po meron doon? Wala. Akala ko may nakita akong kakaiba. Mukhang kailangan ko na palaging suot ang salamin ko sa mata. Sige po. Ito po, Lola, lampara. Hala, lobot na po tong cellphone. Papatayin ko na po yung flashlight nito. Naku, sige. Itabi mo na muna yan. Baka maubos na ang battery. Umupo ka lang dyan sa upuan at baka madapa ka. Lola! Ayun na, nasan ka? Bakit? Ano ba nangyari? Lola, parang may tao po dito sa loob ng bahay. May tao? Dito ka kay Lola. Nasaan ka ba, Apo? Dapat hindi ka lumalayo sa akin. Nandito lang po ako, Lola, sa sala. Diyan ka lang at pupuntahan kita. Bulaga! Ay, naku, Diyos ko! Mahihimatay ako sa gulat dahil sa iyo eh! Gusto lang kitang takutin, Lola. Hindi magandang biro yan. Ito't napakadilim eh, tumigil ka, hayo na! Opo, Lola, hindi na po mahuhulit. Halika, umupo muna tayo sa sopa. Doon muna tayo habang naghihintay na bumalik ang ilaw. Sige po. Hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ni Lola Tiray. Naisip niya ang sinabi ng babaeng kausap kanina sa labas, kaya kinapa niya ang nilagay niyang asin sa kanyang bulsa. Hindi nagtagal, bigla na lang silang nakarinig ng kaluskos. Napasiksik papalapit sa kanya si Yuna at sabay nilang tiningnan kung sino o ano ang gumawa ng ingay. Ilang sandali pa ang lumipas ay bumalik na ang kuryente. Bumungad sa kanila si Brownie. Pagkabukas ng ilaw na kumakawag ang buntot. Brownie! Ay, kala ko ba tinali mo yung aso na yan? Opo, Lola. Baka ang inat-ngat uli niya yung tali. Ay nako, sinasabi ko na nga ba hindi maganda pag-aalaga ng aso eh. Lola, kalaro ko po palagi si Brownie. Susumbong kita kay Mami pag inilayo mo siya sa akin. Ay sa susunod, itatali mo siya ng maayos. Naku, tumataas ang dugo ko dahil sa'yo eh. Nagagalit si Lola, Brownie. Kaya atakihin ako sa'yo, Yuna. Teka, para
Parang may kumakatok yata. Sino pong nandyan? Ako na, Apo. Dito ka lang. Opo. Halika, Brownie! Sino sila? Magandang gabi ho, Lola. Kinukumusta ko lang ho kayo. Bigla ho kasing nag-brownout kanina eh. Di ho ba't bago lang kayo dito sa lugar namin? Ikaw? Oo. Nandito na rin ho ako para humingi ng paumanhin sa nangyari kanina. Ano bang kailangan mo? Mayroon ho kasing lamay doon sa kabilang eskinita. Pupunta ho ba kayo? At bakit ko yun gagawin? Hindi ko naman sila kaano-ano. Hindi naman ho masama ang pakikiramay sa may pamilya. Saka isa pa, nakaugalian na po sa atin ang ganitong gawain. Kaunti lang ang naninirahan dito sa ating baryo, kaya palagi nang nagdadamayan ang bawat isa. Ang uunahin ko ang pamilya ko bago ang ibang tao. Saka gabi na, bakit hindi ka bukas mang-imbita? Hindi naman yan sapilitan, di ba? May matanda na ako at ang kasama ko lang ay ang aking apo na 10 taong gulang lamang. Ay, ako ho ay nag-iimbita lang. Kapag ho gusto ninyong pumunta sa burol, wag po kayong mahiya. Wala akong panahon para pakinggan na nakakapanghinala mo mga salita. Bago pa lang kami dito kaya wag nyo kaming basta-basta gagambalain. Ganyan na ba talaga ang ugali mo, tanda? Ba't napakawalang modo? Umalis ka sa pamamahay ko, Pilay! Mali ka ng binabangga, tanda. Mauuna na ako. Mukhang nagkamali kami ng pagtingin sa inyo. Mukhang masama talaga ang ugali nyo. Hindi ko naman sinabi pakisamahan nyo kami. At sino ka para bantaan ako? Lumayas ka! Bago umalis ang lalaki, napansin ni Lola Tiray ang lihim nitong pagngisi. Pinaghalong kaba at galit ang kanyang naramdaman dahil sa naging pag-asta ng lalaki. Pumasok na siya sa loob ng bahay at nakita niya si Yuna na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Kitang-kita sa mga mata ng kanyang apo ang pagmamakaawa. Lumapit siya sa kanyang apo at niyakap ito. Lola, bakit palagi ka po nakikipag-away? Hindi ako nakikipag-away, Apo. Malakas palagi ang boses niyo kapag may kinakausap kayo eh. At hindi pa kayo tumatawa simula nung mawala si Lolo. Ay, huwag ka mag-alala, Apo. May mga tao lang talagang hindi nagugustuhan ni Lola. Pero mabait naman po siya eh, yung matandang lalaki po. May kakaiba akong pakiramdam sa kanya, Apo. Ano ibig niyo sabihin, Lola? Wala. Ay, halika na't makakain na tayo ng hapunan. Lalamig na ang niluto kong pagkain. Kanina ko pa yan niluto. Lola, kakain ako ng gulay. Kung hindi ka na makikipag-away. Talaga? Opo, Lola. Ayokong palagi kami kaaway eh. Saka gusto ko tumawa ka na ulit, Lola. Ay, susubukan ko, Apo. Pagkatapos kumain ng hapunan, ay pinatulog na ni Lola Tiray ang kanyang apo. Habang kinakantahan niya ito, bigla na lang siyang nakarinig ng kumusyon mula sa labas. Inayos niya ang kumot ni Yuna bago nagmadaling pumunta sa may pintana para alamin kung anong nangyayari. May naririnig siyang iyak ng mga tao. May iba ring sumisigaw. Aswang! Nakita ko ang aswang na kumuha sa bangkay. Nandito siya! Madali kayo! Ano na? Kinuha ng aswang ang bangkay? Naku, Diyos ko, hindi ligtas dito. Ay, teka, nasaan na ba yung cellphone ko? Kailangan kong tawagan si Wendy. Hello, Nay? Ano po yun? Gabi na po dyan sa inyo Bakit po kayo napatawag? May nangyari ba? Wala. Gusto ko lang nakamustahin ka, anak. Sigurado kang yan ang gusto mong sabihin sa akin? Oo. Nagising kasi ako. Kinakabahan ako kaya kinamusta kita. Naku, masamang panaginip na naman ba? Ayos lang ako, Nay. Kung napapadalas na ang masamang panaginip mo Ngayon lang ulit, anak. Sige, matutulog na ulit ako. Sige, Nay. Alam ko mismo na ako. Malapit na rin akong umuwi. Huwag kayo mag-alala. Ihintayin kita, anak. Sige, at papatayin ko na tong tawag, ha? Sige po, Nay. Hindi ko pwedeng sabihin agad dito sa kanya.
Baka umuwi siya dahil sa pag-aalala at mawalan siya ng trabahong matagal na niyang pinaghirapan. May iba pang paraan. Kinabukasan, maagang nagising si Lola Tiray para magluto ng almusal nang biglang makarinig ulit siya ng katok sa pinto. Pumunta siya at muling bumungad sa kanya si Dado. Magandang umaga po. May pagkain ho akong niluto para po sa inyo. Bakit mo to ginagawa? Ganito ho kami sa mga bagong dating. At huwag po kayong mag-alala. Ang kahapon ay nakaraan na. Wala na yun sa akin. Pasensya na ho kayo sa inasal ko, ha? Tanggapin niyo po sana itong pagkain na dala ko bilang paghingi ng paumanhin. Naisip ko kasi na nawala po talaga ang respeto ko sa inyo kagabi kasi napagtaasan ko kayo ng boses. Hindi ako komportable sa mga nagiging kilos mo. Kahit na ang pangalan mo, hindi ko alam. Tapos nagbibigay ka ng kung ano-ano. Ako po si Dado. Alam ko ang una nating paghaharap at pag-uusap ay hindi maganda. Kaya heto ako, pilit na kinukuha ang loob nyo. At saka nanghihingi ako ng pasensya kung anumang nasabi ko sa inyo kahapon at nung isang araw. Ako rin. Pasensya na kung marami ako nasabing masasama sa iyo at maraming salamat sa binigay mong pagkain. Ay, walang anuman po. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang po sa amin, ha? Tutulong po kami sa inyo. Maraming salamat. O siya, mauna na po ako. Sana magustuhan ninyo ang niluto ko. Pagkaalis ng lalaki ay tiningnan ni Lola Tiray ang dala nitong pagkain na nakalagay sa Tupperware. Bigla siyang napaisip sa lahat ng sinabi niyang pangungutya sa lalaki. Tahimik siyang pumasok sa bahay at saktong lumabas na sa kwarto ang kanyang apo kaya nakangiti niyang sinalubong ito. Good morning, Lola. Ano po yung dala niyo? Magandang umaga, apo. Eto, bigay ng kapitbahay, si Dado. Dado? Sino po siya? Yung matandang lalaking nakasagutan ko kagabi. Binigyan niya tayo ng ulam. Talaga po, Lola? Ang bait naman po niya. Pasensya na talaga, apo. Susubukan ko ng magbago. Opo, Lola. Wow! Mukhang masarap po, ah. Paborito ko to, adobo. Oo nga. Halika. Sakto, luto na yung kanin na sinalang ko kanina. Opo, Lola. Oh, heto. Kumain na tayo. Opo, Lola. Teka po, mag-pray muna tayo. Sige, apo. Ikaw nang magdasal. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat po, Papa God, sa pagkain na ito. Sana po palaging may mabubuting loob na nagbibigay sa amin ng pagkain. I-bless niyo po si Mang Dado na nagbigay nito at ang kanyang pamilya. Amen. Amen. Oh, ito, tikman mo. Ang sarap po, Lola. Oo nga, ano? Teka, parang kakaibang lasa. Ano bang karne ito? Baboy ba ito? Parang hindi. Anong lasa, Lola? Ayos lang naman po, ah. Masarap nga po eh. Kakaiba lang. Parang mas masarap po sa baboy at chicken. Masarap po pala magluto si Mang Dado, ano? Kakaiba. Parang malagkit ang karne at saka ano ito? Wala naman pong kakaiba, Lola. Saka sana palagi tayong bigyan ni Mang Dado ng ulam. Yuna, itigil mo ang pagkain. Ano po, Lola? Bakit? Nagugutom pa po ako eh. Itigil mo, apo. Hindi ito karne ng baboy o manok. Ha? Lola? Bakit kayo sumisigaw? Natatakot po ako. Hindi na niya hinintay ang apo niyang magsalita. Basta na lang niyang binawi ang pagkain. Dumagundong sa buong bahay ang kalampag ng mga nabasag na plato nang mabitawan ng matanda sa pagkataranta. Napatakip ng tenga si Yuna at baka sa mukha niya ang labis na gulat. Medyo naiiyak na rin ang bata habang nakatingin sa kanyang lola. Lola, ano pong problema? Sabihin mo sa akin, apo. May nalunok ka bang karne? Kinain mo ba talaga? Oo po, Lola. Bakit po? Bakit niyo po tinapon ang pagkain? Hindi ito maaari.
Nakakain tayo ng karne na hindi dapat nating kinain. Kasalanan ko ito. Nagtiwala ako agad sa kanya. Lola, natatakot po ako. Ano po nangyayari sa inyo? Apo, nakakain tayo ng karne na hindi para sa tao na kagaya natin. Ang ibinigay ng lalaking yun ay pagkain para makapangyanggaw ng tao. Napakawalang hiya niya. Ha? Ano po, Lola? Yanggaw? Ano po yun? Hindi ka po ba nagbibiro? Ang matandang yun ay isang aswang, Apo. Nahuli tayo sa bitag ng isang aswang. Lola, ayoko na po. Natatakot na po ako. Ano pong ibig mo sabihin, Lola, na aswang? Ayoko sa kanila. Nakakatakot sila. Apo, alam kong hindi mo pa maiintindihan ang lahat pero ipapaliwanag ko sa iyo. Makinig ka sa akin. Hindi mo ito pwedeng sabihin kay Mami, ha? O sa kahit na sinong tao. Lola, ano mangyayari sa atin? Natatakot ako. Ano kinain natin? Naikwento sa akin ng nanay ko noon na may isang uri ng aswang na nangyayanggaw. At kung may gusto silang taong mahawahan ng pagkaaswang, pinapakain sila ng karneng nalawayan nila. Ginagawa nila ito para dumami ang kanilang lahi. Ang karne na kinain natin, ganun-ganon ang lasa ng pagkain sinabi ng nanay ko nung maliliit pa lang kami. At magiging aswang na po tayo, Lola? Shh! Alam kong natatakot ka, Apo, pero huwag kang mag-alala. Masusolusyonan natin ito. Lola, ayoko po maging aswang! Apo, makinig ka. Hindi pa tayo ganap na aswang. May paraan pa. Hindi tayo magiging kagaya nila. Lola, gusto ko po makausap si Mami. Gusto ko siya makita. Hindi pwede, Apo. Kahit na alam kong kailangan, hindi pwede. Huwag mong sasabihin sa kanya. Tiyak na mag-aalala siya. Bakit po, Lola? Baka makatulong po sa atin si Mami. Dahil mas malalagay sa peligro ang buhay ng mami mo, lalo na kung malalaman ng aswang na yon na maliban sa atin. Nandyan pa ang mami mo. Baka gawin din niyang aswang ang mami mo pag uwi niya o di kaya ipatayin nila. Ha? Paano po ito, Lola? Anong gagawin natin? Kailanman, hindi ko ito naisip na mangyayari sa atin. Hindi ko alam, Apo. Pero gagawa ng paraan ni Lola, ha? Huwag kang mag-alala. Lola, bakit ginawa sa atin yun ni Mang Dado? Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako, Apo. Kasalanan ko kung bakit nangyari ito sa atin. Hindi ako dapat nagtiwala sa kanya. Kahit hindi ko alam ang gagawin, Apo, maghahanap tayo ng paraan. Ano pong paraan, Lola? Pupuntahan natin ang matandang yon. Papakiusapan natin siya, Apo. Baka maawa siya at alisin ang ginawa niya sa atin. Sige po, Lola. Sasama ako sa inyo. Wag na, Yuna. Mas ligtas ka dito sa bahay. Pero natatakot ako mag-isa, Lola. Gusto ko pong sumama sa inyo. Hindi ko alam kung anong sunod na mangyayari kung iwanan mo ako dito. Wag ka nang umiyak, Apo. Sige, isasama na kita pero wag kang gigitna kung ano man na mangyayari, Apo, ha? Ayoko mapahamak ka. Kinabukasan, lalabas na sana sila ng bahay para puntahan si Mang Dado nang biglang nakaramdam si Lola Tiray ng matinding sakit sa balat nang tumapat sa kanya ang sinag ng araw na pumasok sa bintana. Gulat siyang napatingin sa labas at mabilis na napatakip ng mata dahil sa biglaang pagkasilaw. Napatingin siya sa balat niyang halos malapnos dahil sa sikat ng araw. Lola, ano po nangyari? Anong masakit sa inyo? Hindi na tayo pwedeng lumabas, Apo. Masusunog na tayo ng sinag ng araw. Ha? Ano po? Tulungan mo ako, Apo. Lahat ng maabot mong kurtina isarado mo. Walang dapat makakapasok na sinag ng araw sa loob ng bahay. Opo, Lola. Hindi. Alam kong hindi pa tayo ganap na aswang. Pero nahihirapan na tayo. Mamayang gabi tayo pupunta sa matandang yon, Apo. Lola, hindi na po ba ako makakalabas ng bahay? Pansamantala lang ito, Apo. Teka, ano nangyayari sa'yo? Nasusuka po ako. Apo ko!
Nataranta si Lola Tiray nang sumuka si Yuna ng itim na likido. Walang tigil sa pagsuka ang bata. Ang sahig ay halos mapuno na ng itim na likidong inilalabas nito. Halos mapaluha ang matanda habang tinitingnan ang apo niyang halos lumupaypay na sa panghihina. Lola, gusto ko pong matulog. Sige, apo. Halika. Aalalayan kita sa kwarto mo. Huwag kang umiyak, Lola. Ayos lang po ako. Patawarin mo ako, apo. Patawarin mo ako. Gagaling po tayo. Mabait po si Mang Dado. Lola, matutulog na po muna ako. Sige, apo. Magpahinga ka muna. Alam kong malakas kang bata. Opo, magpapalakas ako at tutulungan kitang gumaling, Lola. Kasalanan ko ito. Amado, kung hindi ka nawala, mangyayari ba ito sa amin? Kung nandito ka pa sa tabi ko, sasawayin mo rin ba ako tulad ng dati? Nasaan ka na, Amado? Bakit ka nauna sa akin? Akala ko ba sabay tayong lilisan sa mundo? Ay, ano gagawin ko sa apo natin? Kawawang bata. Dapat ako na lang ang naging biktima ng lalaking yon. Nadamay pa ang apo ko. Binantayan niya ang kanyang apo hanggang sumapit ang hapon. Nung mga oras na yon, nakaramdam ng matinding uhaw si Lola Tiray. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang uminom. Agad siyang tumayo para pumunta sa kusina at naghanap ng maiinom. Nang maubos na niya ang isang tasa ng tubig, ramdam pa rin niya ang uhaw. Kaya kumuha na siya ng isang pitsil ng tubig pero kahit naubos na niya yon, hindi pa rin mawala ang uhaw niya. Ano nangyayari sa akin? Bakit ako uhaw na uhaw? Anong gagawin ko para mawala ang uhaw ko? Teka, paano ako nakakalakad nang hindi na masakit ang aking mga tuhod dahil sa rayuma? Bakit parang ang gaan ng katawan ko? Hindi kaya? Unti-unti na ako nagiging aswang. Hindi pwede ito. Kinakailangan ko ng kumilos. Lola, ano po nangyayari? May naririnig din po ako mga kaluskus ng hayop sa labas. Ah, hayop? Lola, saan po kayo pupunta? Kailangan mawala ang uhaw ko. Nababaliw ako. Anong likido ang iinumin ko para mawala ito? Lola, bakit nagiging mapula yung mata niyo? Ano nangyayari? Apo, nauuhaw ako. Uhaw na uhaw. Gusto kong uminom. May hinahanap din akong pagkain na gusto kong kainin. Lola, nakakatakot po kayo. Saan kayo pupunta? Lalabas po kayo, Lola! Hintayin niyo po ako! Hayop! Kailangan ko kumain ng hayop! Lola! Ano nangyayari? Teka, sila ba yung bagong dating sa barangay? Sila nga! Saan sila pupunta? Naku, nakalimutan kong puntahan sila sa kanilang bahay. Masyado ako naging abala sa bangkay na nawala. Ha, teka, saan sila pupunta? Lola, sandali po! Humingi tayo ng tulong sa kanila. Saka di ba pupunta tayo kay Mang Dado? Bakit papunta ka sa gubat? Ah, hayop! Kailangan kong kumain ng hayop. Nauuhaw ako. Nagugutom ako. Lola! Naririnig niya ang pagsigaw ng kanyang apo pero hindi niya mapigilan ang sarili niyang maghanap ng makakain. Nang may nakita siyang ligaw na hayop, biglang naging mas matingkad ang kulay pula niyang mga mata. Nawala ang katinuan niya at ang gusto na lang niya ay ang lapain ng hayop. Biglang naramdaman niyang humaba ang kanyang mga kuko at handa nang atakihin ang hayop. Halika dito. Lola, ano po nangyayari sa'yo? Anong ginagawa nila doon at anong balak nilang gawin sa hayop na yon? Lola, bakit ka pinapatay ang hayop? Lola, tama na po! Natatakot ako! Gusto kong kainin ng sariwa niyang laman. Gusto kong inumin ng dugo. Ha? Ano tong nakikita ko? Bakit ka pinapatay yung hayop? Ang kanyang mga kuko, napakahaba at matutulis. Naninindig ang balahibo ko. Ha? Isa ba siyang aswang? Siya ba yung pumatay at kumuha sa bangkay? Siya ang sumasalakay sa baryo natin!
Lola, tama na! Lola! Aswang! Nandito ang aswang! Anong aswang? May aswang dito? Nasaan ang aswang? Teka, nasaan ako? Ano tong hayop na nasa harapan ko? Ano ginagawa ko? Ako ba ang pumatay dito? Lola! Yuna po! Aswang! Nandito ang aswang! Siya ang pumatay at tumangay ng bangkay! Mali po kayo. Hindi aswang ang lola ko. Wala siyang kinuhang bangkay. Yuna, kinakailangan na nating umalis dito. Lola, bakit ka po nagkakaganyan? Bakit tayo aalis? Saan po tayo pupunta? Patawarin mo ako, Apo. Nawalan ako ng kontrol pero sa ngayon, kinakailangan na nating kumilos at pumunta kay Dado. Hindi na tayo ligtas dito. Bakit po, Lola? Paano si Mami? Hindi ko pa siya nakakausap, saka baka matulungan po nila tayo. Sabihin po natin na hindi naman tayo aswang. Hindi sila maniniwala sa atin, Apo. Kailangan nating umalis dito dahil kung hindi, papatayin nila tayo. Pinapangako ko makikita mo ulit ang mami mo. Basta ngayon, sumama ka muna kay Lola, ha? Ayoko, Lola. Ayoko umalis. Baka makatulong sila sa atin. Nagmamakaawa ako, Apo. Hindi tayo magtatagal. Pangako, babalik din tayo. Halika na. Walang nagawa ang bata kundi ang mapahila na lang sa kanya. Hindi na rin siya nag-aksaya pa ng oras. Mabilis niyang dinala si Yuna papasok sa gubat. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may tumatawag sa kanya papunta sa loob nito. Naririnig niya ang sigaw ng mga taong sumusunod sa kanila, kaya mas binilisan nila ang pagtakbo. Lola, paano ka nakakatakbo ng mabilis? Di po ba masakit ang tuhod niyo palagi? Makinig ka, Apo. Habang tumatagal, nagkakaroon tayo ng abilidad ng isang aswang. Nagiging malakas tayo at may nagagawa tayong hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Ibig sabihin ba, kapag mas tumagal po, magiging aswang na tayo? Hindi ko alam, pero ayoko mangyari yun, kaya hahanapin natin si Dado. Ako bang hinahanap nyo? Dado! Anong pakiramdam? Masaya bang maging isang aswang? Alam kong hindi pa kami ganap na aswang. Tama ka! Pero hanggang kailan ninyo titiisin ang hindi kumain ng hilaw na karne o uminom ng dugo? Kapag ginawa nyo yun, magiging ganap na kayong aswang! Dado, nagmamakaawa ako. Alisin mo ang sumpa mo sa amin ng apo ko. Alisin? Eh, ang galit sa puso ko, kaya mo ba maalis? Alam kong nagkamali ako pero hindi ito ang tamang paraan. Mali ang ginagawa mong paghihigante. At sino ka para sabihin sa akin kung anong tama o mali? Ito ang nararapat sa inyo, ang malaman ng mga tao na kayo'y mga aswang at sila mismo ang papatay sa inyo! Mang Dado, please po. Ayoko po maging aswang. Ayoko maging aswang si Lola. Tulungan mo kami. Tumigil ka! Dahil naging apo ka ng lola mo, kasama ka dito! Bakit? Bakit mo sinama ang apo kong walang kamuwang-muwang? Kung anong makakapagdurog sa'yo, isasama ko! Walang iya ka! Sumugod si Lola Tiray sa lalaki pero nahawakan siya nito sa braso. Nanlaki ang mga mata niya nang maramdamang mas malakas ito sa kanya. Narinig niya ang sigaw ng kanyang apo pagkatapos siyang ihagis sa isang malaking puno. Pagkatapos ay hinawakan siya ni Mang Dado sa kanyang leeg at sinakal siya. Ah! Wag po! Wag po, Mang Dado! Nasaktan si Lola! Alam mo, naghahanap ako ng mapagbubuntunan ng galit ko eh. At maraming salamat dahil nakita kita. Maraming salamat dahil ikaw na mismo ang lumapit sa akin! Tulong! Lola! Nasasaktan ang lola ko! Lola! Pasalamat ka. Mas masayang makitang mamatay kayo sa kamay ng mga tao. Papakawalan kita sa ngayon. Magkikita tayo muli, Tiray.
Patawarin mo ako. Lola, ayoko nasasaktan ka. Ayoko mamatay ka, Lola. Apo, kung may pagpipili ang mailigtas kita, gagawin ko, Apo. Kahit na hindi ako makaligtas sa sumpang ito, ikaw na lang, Apo, ang mahalaga. Lola, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Nandito sila! Mga kapitbahay! Sugurin natin sila! Kinakailangan na nating umalis, Apo. Nahanap nila tayo. Ano po nangyayari, Lola? Anong masakit sa inyo? Hayaan mo na. Halika na. Mahahabol na nila tayo. Ilang minuto rin silang tumatakbo hanggang sa hindi na nila naririnig ang mga humahabol. Nanghihinang napaupo si Lola Tiray sa nakausling malaking ugat ng matayog na puno. Lola, totoo po pala na nasasaktan sa asin ng mga aswang. Tingnan niyo po ang balat niyo. Yung tinamaan ng asin kanina na hinagis ng mga tao. Sugat-sugat na po. Oo, Apo. Mabuti na lang hindi ka natamaan kanina. Ibig sabihin po ba, aswang na tayo? Hindi na tayo nakakalabas pag umaga? Nasasaktan na rin tayo sa asin? Hindi pa tayo ganap na aswang, Apo. Pero malapit na. Kung hindi natin pipigilan ang sarili nating kumain ng hilaw na karne o uminom ng dugo, baka tuluyan na tayo magiging aswang. Natatakot po ako, Lola. Ayoko pong maging aswang. Hindi ka magiging aswang, Apo. Ang tandaan mo lang, hindi ka dapat kakain ng kahit anong hilaw na karne o dugo. Naiintindihan mo? Opo, Lola. Anong gagawin namin? Hindi dapat kami maabutan ng pagsikat ng araw dito. Nahanap nila tayo. Nasundan tayo, Apo. Ama naming nasa langit, sa kapangyarihan ng krus at ng iyong dugo, pawiin mo ang lakas ng nilalang sa dilim, lalo na sa aswang na naririto ngayon. Naway manghina sila sa iyong liwanag. Tama na! Sa wakas, nakita ko na rin ang mga aswang. Sabi ko na't meron dito eh. Nararamdaman ko kayo. Hindi kami mga aswang. Sinumpa lang kami. Anong kalukuhan ang sinasabi mo, Lola? Ikaw ang pumatay sa pamangkin ko! Hindi, maniwala ka sa amin. Hindi kami ang gumawa noon. Manong, pakiusap po, huwag niyo sasaktan ng lola ko. Wala po siyang ginagawang masama. May bata pa? Bakit mo isinama ang walang muwang na bata sa kasakiman mo? Maniwala ka sa amin. Hindi kami aswang. Sinumpa kami ng tunay na aswang. At siya ang pumatay sa pamangkin mo. At inaasahan mong maniniwala ako doon? Ako'y isang albularyo at kaya ko kayong patayin ngayon kung hindi pa ninyo aaminin ang ginawa ninyo. Wag! Hindi, wala kaming kasalanan. Nagmamakaawa ako. Kung papatayin mo kami, ako na lang ang piliin mo. Iligtas mo ang apo ko. Pwede pa siyang magamot. Nahawahan lang kami. Lola, wag po! Huwag niyo sasaktan ng lola ko. Mabait po siya, Manong. Minsan masungit siya sa ibang tao pero may mabuti siyang puso. At inuutusan mo pa ang apo mong magmakaawa para sa'yo? Manong, please po. Totoo po ang sinasabi ko. May pinakain po sa amin si Mang Dado, kaya kami nagkaganito. Pinakain? Sino Dado? Ang totoong aswang. Magiging aswang na rin kami pagkalipas ng ilang oras. Kaya pakiusap, sana matulungan mo kami. Alam mo ang kakayahan ng mga aswang. Alam mo kung paano mawawala ang sumpang ito, hindi ba? Isa kang albularyo. Tulungan mo kami, pakiusap. Walang Dado dito sa baryo. Sinong niloloko nyo? Ang nararapat sa inyo, parusahan ng naaayon sa mga aswang na tulad ninyo. Wag po, please. Pakinggan niyo po kami. Anong ginagawa mong bata ka? Bitiwan mong binti ko! Yun na, Apo. Tama na. Kung gusto mong maghiganti, sa akin na lang. Huwag mo nang idamay ang apo ko. Wala siyang kasalanan. Bakit? Bakit ninyo pinatay ang pamangkin ko? Siya lang ang rason kung bakit patuloy na lumalaban ng kapatid ko sa sakit niyang kanser. At kinuha niyo pa ang kanyang bangkay. Hindi man lang nakita ng kapatid ko ang anak niya. Kung kaya ko lang patunayan sa'yo, hindi kami may gawa, gagawin ko. Biktima lang din kami ng totoong halimaw na gumagala at nambibiktima sa baryong ito. Pwes patunayan ninyo.
Pero tandaan nyo, nasa akin ang buhay ninyo. Kaya ko kayong mapatay kung may gagawin kayong hindi ko magugustuhan. Hindi kami tatakas. Tulungan mo kami. Ayaw namin maging aswang. Kung totoong hindi pa kayo aswang, dapat hindi kukulo itong langis at sa oras na malaman kung nagsisinungaling kayo, alam nyo na ang kahahantungan ninyo. Kinuha ni Nonoy ang langis na nasa maliit na bote. Itinapat niya ang bote sa maglola. Habang naghihintay ang dalawa, ramdam nila ang kaba sa bawat paglapit ng bote sa kanila. Hindi nagtagal, umayos ng tindig si Nonoy. Saka inilagay sa bulsa ang langis. Tumingin ito sa kanila at napansin ni Lola Tiray na hindi na ito tingin na puno ng hinanakit at galit. Totoo ang sinasabi niyo. Hindi pa kayo tunay na aswang. Hindi pa sa ngayon. Maraming salamat. Pero hindi ito pwedeng gawing rason para paniwalaan kung hindi kayo ang pumatay sa pamangkin ko. Anong gagawin namin para maniwala ka? Iharap niyo mismo sa akin ang aswang na may sala. Oo, gagawin ko, pero tutulungan mo ba kaming mawala ang sumpa? Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Maraming salamat. Oo, gagawin ko ang lahat para maiharap sa iyo ang totoong aswang na may kasalanan. Maraming tao sa labas ng gubat. Sumunod kayo sa akin. Apo, halika na. Maliligtas tayo. Talaga po, Lola? Hindi na kayo sasaktan ni Manong? Hindi na. Gagaling na rin tayo, Apo. Maraming salamat po, Manong. Napakabuti niyo po. Niyakap ni Yuna ang baywang ng lalaki, kaya bahagya siyang nagulat. Tumingin siya kay Yuna na masayang nakatingala sa kanya. Marahan niyang hinawakan ang ulo ng bata bago ngumiti. Nakita rin ni Tiray ang bakas ng paghihinala sa mga mata ng albularyo, pero nagpapasalamat pa rin ang matanda dahil kahit papano ay pinakinggan sila. Umalis na sila sa gitna ng gubat. Habang naglalakad papunta sa bahay ng albularyo, nakarinig si Lola Tiray na mahihinang kaluskos na para bang may nakasunod sa kanila. Ako nga pala si Tiray at ito ang apo kong si Yuna. Anong pangalan mo? Nonoy. Nonoy, kung may mangyayari man dito, dalhin mo ang apo ko dun sa ligtas na lugar. Anong sinasabi mo? May nararamdaman akong presensya sa paligid. Kailangan nating magmadali. Nandito ang totoong aswang? Hindi pa ako sigurado kung aswang nga pero... Pues kakaharapin ko siya! Hindi ito ang tamang panahon. Nakaharap ko siya at malakas siyang nilalang. Kailangan pa nating maghanda. Kung gusto mong harapin ang pagsikat ng araw mamaya ng humihinga. Pero... Ang buhay ng apo ko nakasalalay dito. Alam kong namatay ang pamangkin mo pero hindi ito ang rason para magpadalos-dalos at gumawa ng aksyon na ikamamatay ulit ng ibang tao. Lola, bakit po? Anong meron? Nandito ulit si Mang Dado? Apo, wala. Kailangan lang nating magmadali dahil sisikat na ang araw. Malapit na tayo sa bahay ko. Maraming salamat, Nonoy. Tutulungan kita, pangako. Pumasok na sila sa isang kubo. Ang laman ng bahay ay halos puro mga dahon at iba't ibang likido na inilagay sa bote. Agad na napaupo si Yuna sa sahig at nanghihinang tumingin kay Lola Tiray. Agad namang lumapit ang matanda sa kanyang apo at inalam ang kalagayan nito. May problema ka ba, Apo? Lola, nagugutom na ako. Anong gagawin ko? Hindi tayo pwedeng kumain ng kahit anong karne o dugo. Anong nangyayari? Tulungan mo kami. Hindi mapigilan ng apo ko ang gutom. Baka kung anong gawin niya. Kinakailangan natin siyang itali kung maaari bago simulan ng ritual. Lola, bakit po ako mas nauuhaw kung nakatingin ako kay Manong? Parang gusto kong kagatin ang kanyang... Yuna! Apo! Wag! Hindi! Hindi ko po mapigilan, Lola. Patawarin mo ako, Manong! Mukha ka kasing masarap! Mabilis na sumugod si Yuna sa albularyo. Buong lakas namang itinulak ni Nonoy si Yuna kaya napaatras ang bata. Nanlilisik ang mga mata ni Yuna habang nakatingin sa lalaki na gusto niyang kainin. Naging matutulis na rin ang daliri ng bata at ang mga mata ay naging purong kulay itim. Agad na pumagitna si Lola Tiray sa kanila.
Susugod na sana ulit si Yuna nang si Lola Tiray na mismo ang nagtulak sa kanya papalabas ng bahay. Hindi nagtagal, biglang nakarinig sila ng tahol ng aso. Yuna, alam kong naririnig mo ko. Alam kong hindi mo gusto ang ginagawa mo. Hindi ka pwedeng kumain ng karne. Hindi ka pwedeng pumatay ng buhay ng tao, Apo. Nagugutom po ako! Nagugutom ako, Lola! Alam ko, nararamdaman kong nararamdaman mo. Pero wag mong pairalin ang sinisigaw ng utak mo. Makinig ka sa akin, Apo. Teka, Lola! Si Brownie! Oo nga, nahanap niya tayo. Matalino talaga ang asong yan. Teka, sandali. Bakit tumutulo ang laway mo, Yuna? Apo, siya ang aso mo. Huwag mo siyang sasaktan. Hindi ba magkaibigan kayo? Brownie, bakit parang napakasarap mo? Apo, nagmamakaawa ako. Wag. Yuna! Halika dito, Brownie! Anong gagawin ko? Tulungan mo ako! Kinakailangan siyang pigilan bago mahuli ang lahat. Walang pag-aalinlangang hinabol ni Lola Tiray si Yuna na hinahabol naman ng aso. Tumakbo palayo ang aso dahil halatang natatakot sa bata. Pero naabutan ni Yuna ang alagang si Brownie. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Lola Tiray pero maya-maya ay narinig na niya ang pag-iyak ng kanyang apo habang yakap-yakap ang alaga nito. Brownie, natatakot ako. Ayaw kitang saktan. Yuna, Apo. Please, Lola. Gusto ko na maging normal ulit. Ayoko na pong makarinig ng mga boses na bumubulong na kainin ko ang mga gumagalaw dahil masarap po. Gusto ko na matigil ang pag-iisip na kumakain ako ng mga laman loob ng tao at hayop. Please po! Apo, gagaling na tayo. Isa kang napakatapang na bata, Yuna. Maraming salamat dahil hindi mo ginawang lapain si Brownie. Halika dito, Apo. Lola, gusto ko maging ligtas si Brownie. Pwede mo ba siyang ilayo sa akin? Ang aso mo nagpakalma sa'yo. Sisiguruhin kong magiging ligtas siya. Pumasok ka na, Yuna. Sisimulan na natin ang ritual. Baka may makakita sa inyo dito sa labas. Sige na, Apo. Ako nang bahala kay Brownie. Opo, Lola. Sige po. Magkikita ulit tayo, Brownie. Pangako. Sumunod ka na lang sa amin pagkatapos, Lola Tiray. Sige, salamat. Brownie, maraming salamat sa pagpigil sa apo ko. Sana mapatawad mo ko sa mga pagsinghal ko dati sa iyo. Sige, dun ka na muna ha. Umalis ka muna dito. Bumalik ka na muna sa bahay. Hintayin mo kami doon. Bantayan mo ang bahay namin ha. Matalino kang aso, alam ko. Nahanap mo kami dito kaya alam kong kaya mong umuwi sa atin. Uuwi rin kami doon. Pangako. Inosenteng nakatingin sa kanya ang aso habang siya ay nagsasalita. Hindi nagtagal para itong bata na sumunod sa kanya at umalis. Napangiti si Lola Tiray sa pagsunod sa kanyang utos ng aso. Babalik na sana siya sa kubo nang may marinig na naman siyang kaluskos at mahihinang pagtawa na nagdulot sa kanya ng takot. Dahil doon, agad siyang pumasok sa kubo. Nadatnan niya si Yuna na nakahiga sa katre at nanghihina. Hinagilap naman niya ng tingin ng albularyo at nakitang may inaasikaso ito kaya umupo muna siya katabi ng kanyang apo. Ayos ka lang ba, Apo? Opo, Lola. Konting tiis na lang, Apo, at magiging maayos din ang lahat. Nonoy, mabuti't nakita mo kami. Hulog ka ng langit. Makakabawi rin kami sa iyo. Ano palang ginagawa mo sa gubat kanina? Gabi-gabi kong hinahanap ang aswang na tumangay sa pamangkin ko. Alam kong pinalitan ng halimaw na yon ng katawan ng saging ang bangkay ng pamangkin ko. Nang makita namin sa damuhan, walang naniniwala sa akin bukod kay Beata. Kasi alam niyang kaya kong malaman kung totoong bangkay ba ng tao o hindi ang nakikita namin. Masyadong makapangyarihan ang mga aswang. Nakakatakot silang nilalang. Nag-iisa ka lang albularyo sa baryong ito? Oo. Kayo, taga-saan ba kayo? Kayo ang alam kong bago lang sa lugar na to, hindi ba? Bakit kayo naparito? Mula kami sa syudad ng Maynila.
Bumili kasi ang anak ko ng bahay at lupa dito. Pinalipat niya kami dito ng apo ko. Pag uwi niya galing sa abroad, dito na rin siya maninirahan kasama namin. Anak mo? Oo, may anak ako nagtatrabaho sa ibang bansa. Alam ba niya ang kalagayan ninyo dito? Hindi pa. Ayokong sabihin dahil baka mas mapahamak siya. Hindi mo matatakasan ang katotohanan. Paano kung walang tulad ko na makakatulong sa inyo? Naniniwala akong may darating para tumulong sa amin. Alam kong ginagabayan ako ng asawa ko mula sa itaas. Isa pa, hindi naman natutulog ang Diyos. Tama ka po. Patay na po ba ang asawa niyo? Oo, inatake sa puso. Hindi ko kailanman inisip na mauuna siya sa akin. At simula nang pumanaw siya, nagbago ang ugali ko. Naging isa akong matandang mainitin ang ulo. At ako may kasalanan kung bakit ito nangyari sa amin ng apo ko. Dahil nakasagupa ako ng isang aswang. Ang matandang yon ang may gawa, si Dado. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyari. Pasensya na po at hindi ko kayo kagad pinaniwalaan. Ayos lang. Alam ko kung anong pakiramdam na mawalan ng mahal sa buhay. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng pamangkin mo. Maraming salamat. Nasabi ko kanina ang tungkol sa kanyang ina. Sana ayos lang siya. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang nangyari. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Kaya naisipan ko munang patapusin muna ang surgery niya bago sasabihan. Ang batang yon, siya lang ang tanging nakakasama ng kanyang ina. Wala ring asawa ang kapatid ko. Iniwan sila nung gagong yun nung nagbubuntis pa lang siya sa aking pamangkin. Kaya tanging anak lang niya ang pinaguhugutan niya ng lakas ng loob. Base sa kwento mo, malapit talaga kayo sa isa't isa. Oo, pareho kaming lumaking walang muwang ng kapatid ko. Kaya alam ko ang pakiramdam ng lumaking walang nag-aalaga. At ito rin ang rason kung bakit ako desididong alisin ang sumpa ninyo. Ayokong mawalan ng tagapag-alaga ang apo mo. Pero kung sakali... Hindi mangyayari ang iniisip mo. Tatalunin ko ang aswang at magiging tao ulit kayo. Makakasama mo ang anak mo. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Siya nga pala, may narinig akong babaeng sumisigaw na aswang daw na tumangay sa bangkay. Ang pamangkin mo kaya ang tinutukoy niya? Baka si Biyatang tinutukoy mo. Siya lang ang bukod tanging naniniwala sa akin na napalitan ang bangkay ng pamangkin ko. Kaya tinutulungan niya akong hanapin ang aswang, kasama ang mga kagrupo niya. Ganun ba? Napakabuti rin niya. Pinagpapala ng Diyos ang mga may mabubuting puso. Pagkatapos niyang sabihin yon, biglang may kumatok sa pintuan. Hindi ito ordinaryong katok. Malalakas at mabilis ang pagkatok na dumadagundong sa paligid. Napatras si Lola Tiray at itinago si Yuna na nagising na dahil doon. Nakita niya may kinuha si Nonoy sa kanyang bulsa habang dahan-dahang lumalapit sa pintuan. Nang lumakas ang katok, napayakap si Yuna sa kanyang lola. Lola, si Mang Dado kinakausap niya ako sa utak. Papatayin ko kayo. Sabi po niya! Apo! Nonoy, nasa labas si Dado at sinasaktan niya ang apo ko! Huwag kayong mag-alala, lalabasin ko siya. Kumukulo ang langis ko. Alam kong aswang ang nasa labas. Hoy aswang! Ang lakas ng loob mong lusubin ako sa aking kubo! Etong sa'yo! Mangisay ka sa asin na to! Walang yaka! Babalikan kita! Hindi naman ikaw ang aking pakay! Meron lang akong sinisilip! Duwag! Bumalik ka! Wala na ba siya? Hindi siya basta-basta titigil. Mukhang kayo ang pakay niya. Ano gagawin natin? Baka saktan ka niya. Huwag kang lumabas uli. Tulad ng sinabi ko, hindi ko papakawalan itong aswang na pumatay sa pamangkin ko. Siya yun, hindi ba? Oo, palagay ko siya ngayon. Pero wag mo nang patulan muna. Hinuhuli ka lang niya sa bitag. Pero hindi nagpaawat ang lalaki. Nang marinig niyang bumalik ang aswang, ay muling lumabas si Nonoy. Handa na siyang sumugod pero walang nakitang nilalang sa labas. Mas lalong umusbong ang kaba ni Lola Tiray. Nakakarinig siya na mahihinang yabag mula sa labas at alam niyang si Dado yon. Hindi niya matukoy kung saang parte nang gagaling ang yabag pero alam niyang napakalapit lang nito sa kanila. Paiba-iba rin ang direksyon ng yabag na yon.
Nonoy, nasa paligid lang siya. Mag-iingat ka. Lola, nagugutom na naman po ulit ako. Huwag, Apo. Kinakailangan muna nating gumaling. Tulungan mo muna kami, Nonoy. Nagwawala na naman ang apo ko. Haharapin ko muna ang aswang. Ikapos mo nang mabuti ang apo mo. Apo, maghintay ka lang ha. Diyan ka muna. Lumabas ka na, aswang! Magpakita ka sa akin! Ikaw pala ang tumutulong sa maglola. Gusto mo rin bang mamatay tulad ng pamangkin mo? O gusto mong maging aswang kagaya ng maglolang yan? Walang iya ka! Papatayin kita! Sa tingin mo may laban ka sa akin? Kung may mamamatay dito, ikaw yon! Pagkasabi nun ni Dado ay lumabas siya mula sa dilim. Nakita ni Nonoy ang nakakatakot nitong anyo nang tapatan niya ng liwanag ng flashlight. Ang balat nito ay kulubot, may matutulis na pangil at ang braso ay mahahaba. Amoy masangsang na bangkay rin ang amoy nito. Kumuha si Nonoy ng asin at buntot pagi mula sa loob ng kubo. Galit na sinugod niya ang aswang pero bago pa man makaabot ang hampas ng latigo ay hinawakan ni Dado ang braso ng albularyo at marahas na inihagis sa malaking punong kahoy. Hindi pa nakontento ang aswang kaya lumapit ito at tinusok ang paa ni Nonoy gamit ang matutulis nitong kuko. Ah! Dado, tama na. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo na kami. Patawarin? Wala kang karapatan para manghingi ng tawad sa akin! Ano pa bang nagawa ko sa iyo na labis mong ikinagalit? Inaamin kong pinahiya kita, kinutya, pero hindi naman yun sapat para danasin namin ito. Isa pa, ikaw pa talaga ang galit. Nakaganti ka na kung tutuusin. Wala kang maalala. Hindi yun dahil doon. Anong ibig mong sabihin? Alalahanin mo, Tiray. Hukayin mo ang nakaraan na kinalimutan mo na. Ang bangkay niya? Kinain na maglola yan. Masarap pa yun, ha, Tiray? Ano sinabi mo? Walang iya ka talaga. Walang iya ka? Isa ka lang sa mga pesteng taong sagabal sa plano ko. Kaya ang dapat sa'yo, dinidispatcha. Subukan mo kung kaya mong aswang ka. Ako ba ang hinahamon mo? Pwes, Tiray, tingnan mo kung paano ko paghihiwa-hiwalayin ang katawan niya. Wala nang magtatanggol sa inyo. Wag! Nagmamakaawa ako. Ako na lang. Tulad ng sinabi ko, masasaya ako kung mamamatay ka ng dahan-dahan at sa hindi mo makakalimutan na paraan. Huwag mo na silang idamay. Kung ano man ang kasalanan ko, pagbabayaran ko. Huminto si Dado sa pananakit kay Nonoy. Nagkaroon ng kaunting pag-asa sa puso ni Lola Tiray. Pero nagulat na lang siya nang tusukin muli sa braso ang albularyo. Sumigaw ito sa sakit na siyang ikinaluhod ng matandang babae. Hindi niya alam kung anong kasalanan niya kay Dado. Kahit anong paghukay niya sa daan, hindi niya maalala. Nakita niya si Nonoy na may dahan-dahang may inaabot sa kanyang bulsa. Sa kabila ng sakit, nagawa pa rin nitong kunin ang kwintas na nasa bulsa at itinapat sa aswang. Ano yan? Aray! Walang iya ka! Akala mo hindi ka natatablan ng kahit ano? Nagkakamali ka. Ilayo mo sa akin yan! Ano nangyayari? Lumayo ka sa akin, Tiray! Ang anting-anting na to ay may kapangyarihan na pahinain at saktan ng mga aswang. Babalik ako! Babalikan kita, Tiray! Nanay, ayos ka lang ba? May sugat ka. Mukhang napakaraming dugo na wala sa'yo. Wala ito. Hindi naman malalim ang mga sugat ko. Pero napatakas ko ang aswang. Nakakainis. Hindi mo siya matatalo ngayon lalo na't puno ka ng sugat. Kinakailangan mo munang magamot. Tutulungan kita makapasok sa kubo. Maraming salamat. Ano nangyari? Ang dugo? Anong nangyari, Manong? Marami ka pong sugat. Dugo! Sumugod si Dado. Mukhang minanipula ka niya. Kaya hindi mo alam kung ano nangyayari, Apo. Minanipula? Hawak niya ang isipan mo kanina. Kaya po ba nanaginip ako kanina tungkol kay Mami? Nanaginip ka kanina? Ano na panaginipan mo? Si Mami, nag-alala po siya at sabi niya uuwi na daw po siya.
Masaya ako dun sa panaginip ko, pero si Mommy hindi. Hindi. Nagkakamali ka lang. Hindi siya maaaring umuwi. Nonoy, kinakailangan muna nating pagalingin ang sugat mo. May gamot akong itinago sa maliit na bote na nandyan. Pakikuha na lang. Anong bote? Ang boteng makikita mong kakaiba sa loob ng cabinet na yan. Kakaiba? Yun po yata, Lola. Parang kumikinang. Teka. Ito ba? Hindi ba natin huhugasan at tatakpan ng tela ang mga sugat mo? Hindi muna. Ang tubig na to ay sapat na para gumaling ang sugat ko. Sigurado ka? Ito ang palaging ginagamit ko. Nonoy, patawarin mo ko. Dahil sa akin muntik ka pang mamatay. Bakit mo inaako lahat ng pagkakasala? Akong sumugod sa aswang na yon. Responsibilidad ko ang aksyon ko. Pero kasalanan ko pa rin kasi dahil sa akin nangyari ito lahat. Ano bang atraso mo sa aswang na yon? Sa totoo lang, hindi ko rin maalala. Wala akong nakilala na tulad niya nung bata pa lang ako. Imposibleng wala, kasi ikaw ang puntirya niya. Wala bang nangyari sa inyo noon? Ang alam ko lang, nagkaroon daw ng aksidente noon, sabi ng magulang ko, at nawalan ako ng alaala simula noon. Sigurado akong may koneksyon doon sa sinasabi ng aswang na yon. Kung meron man, ano kaya yon? Yan ang kailangan mong alamin. Alalahanin mo ang nakaraan mo. Mabuti na lang at hindi masyadong malalim ang mga sugat ko. Dahil lang sa paghuhugas mo sa sugat gamit ang likido sa boteng yan at sa pag-inom mo sa natirang laman, gagaling na ang sugat mo. Anong klaseng likido ang ininom mo? Isa itong katas ng mutya. Binigay pa sa akin ng mga lolo't lola ko. Ito ang ginagamit namin kapag nakakasagupa kami ng mga aswang. Makamandag ang mga aswang at kung hindi ito gagamitin, pwedeng hindi nahihilom ang sugat o ikasanhi pa ng kamatayan. Wala na tayong dapat sayangin na panahon. Ngayong umaga aayusin kong lahat ng gagamitin sa ritual dahil kung abutin pa kayo ng bukas, tuluyan na kayo magiging aswang. Maraming salamat, Nonoy. Utang namin ang buhay namin sa iyo. Walang anuman. Magpahinga muna kayo. Kung sakaling may kailangan kayo, sabihin nyo lang ako. Huwag kayong lalabas dahil makikita kayo ng mga tao. Hinahanap pa rin nila kayo. Mas ligtas kayo dito dahil hindi sila mag-iisip na nandito ang maglola sa loob ng bahay ng isang albularyo. Maraming salamat. Hindi kami gagawa ng kahit ano na ikapapahamak mo. Konting tiis na lang, patatapos na ang lahat. Nakangiting tumango si Lola Tiray at niyakap ang kanyang apo. Ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan, pati na rin ng kanyang apo, pero tiniis nila ang lahat. Nang sumapit na ang tanghali, nakaramdam ng kaunting sakit sa katawan ng dalawa dahil sa matinding sikat ng araw. Tumayo siya at hinarap si Nonoy hanggang sa marinig niya ang pamilyar na boses. Oh, mga kasama! Nakita ng dalawang mata ko! Pinatay ng matandang babae yun ng hayop sa gubat! Aswang din ng matandang yon na bagong lipat! Kaya dapat natin sila makita at mapatay! Nandito ang babaeng nakakita sa amin. Nasa kaya si Nonoy? Kaya pupunta ako kay Mang Nonoy! Gusto kong alamin kung nahanap ba niya ang aswang kagabi! Hoy, apo, kinakailangan nating magtago. Kailangan nating umalis dito. Parating yung babaeng humahabol sa atin. Mang Nonoy! Nandito po ba kayo? Bakit parang walang tao? Nasaan na kaya siya? Huwag kang mag-iingay, apo. Malalaman nilang nandito tayo. Opo, Lola. Halika, umupo na muna tayo. Baka may pinuntahan lang siya. Lola, nahahatching po ako. Maalikabok dito sa ilalim ng higaan na pinagtataguan po natin. Apo, hindi ito ang tamang oras. Pigilan mo ang bumahing. Pero nahahatching po talaga ako eh. Sige, basta huwag mong iingayan ha. Mahahanap nila tayo. Ching! Narinig mo ba yon? Parang may bumahing na mahina. Napalakas ang bahing mo, apo. Narinig ka nila. Parang galing dito sa loob ng kubo ni Mang Nonoy. Nonoy, nasan ka na? May tao ba dyan? Hello? Lola, natatakot po ako. Shh! Huwag kang maingay. Anong ginagawa niyo dito? Mang Nonoy, nandito na pala kayo? Bakit naparito kayo, Beata? Hinahanap namin kayo. Gusto sana naming alamin kung nakita mo ba yung aswang kagabi. Natatakot kasi kami. Baka may biktimahin na naman. Nakita ko na. Ano?
Ipapaalam niya. Nakatakas. Hindi ko nahuli. Talaga? Napatay na ba? Ano nangyari? Sabihan ninyo ang lahat na mamayang gabi, wala munang lalabas. Gumagala ang aswang at galit na galit. Masyadong delikado. Yung mga pintuan ninyo, wisikan ninyo ng holy water at asin. Mag-iingat kayo. Opo, Manong Nonoy. Kayo po ba may sugat kayo? Mukhang napalabang kayo ah. Oo. Ganun na nga. Sige, may gagawin pa ako. Kung may kailangan pa kayo, bukas na ulit kayo pumunta. Kailangan kong gamutin muna ang mga sugat ko. Sige po, maraming salamat. Aalis na po kami. Mag-iingat kayo ha. Yung bilin ko, huwag niyong kalilimutan. Opo. Narinig ng maglola na umalis sa mga bisita, kaya lumabas na rin sila sa pinagtataguan nila. Seryoso lang na nakatingin si Nonoy sa kanila pagpasok nito sa kubo. Pagkatapos ay itinuon ng lalaki ang atensyon sa pag-aayos ng mga gagamitin sa ritual. Naramdaman ni Lola Tiray ang paghawak ni Yuna sa kanyang kamay bago nanghihinang sumandal sa kanya. Akala ko sasabihin mo nandito kami. Natakot ako doon. Bakit ko naman gagawin yun? Akong nagtago sa inyo dito. Responsibilidad ko kayo. May kailangan ba kaming itulong sa'yo? Ayos lang, magpahinga muna kayo. Alam kong nanghihina kayong dalawa. Kailangan ninyo ng lakas dahil mahihirapan kayo sa gagawin nating pagriritual para palabasin sa katawan ninyo ang pagkakayanggaw. Lola, hanggang kailan po tayo maghihintay? Nagugutom na po ako. Hindi na magtatagal, Apo. Huwag kang mag-alala. Matatapos na ang paghihirap natin. Makakasama natin ang mami mo at si Brownie. Talaga po? Yay! Hinalikan niya ang noo ng kanyang apo. Ramdam niya ang pagkasabik ng bata kaya napapikit siya at umaasang matatapos na ang lahat. Nang sumapit na ang gabi, naramdaman nilang unti-unti ulit silang lumalakas. Nakaramdam naman sila ng matinding pagkagutom. Tahimik at seryoso lang si Nonoy habang sinisimulan ang ritual. Kinakailangan nating lumabas. Sige, Apo. Kinakailangan na nating lumabas. Gutom na ako, Lola. Gusto ko nang kumain. Alam ko, Apo. Konting tiis na lang. Sa labas, may pabilog akong iginuhit sa lupa. Pumasok kayo doon. Sige. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Nagugutom na ako. Nako, labanan mo, Tiray! Labanan mo! Gusto ko ng dugo. Gusto kong kumain. Lola, ang sabi mo konting tiis na lang. Bakit ka nag-iibangan niyo? Lola! Hindi na niya narinig ang ibang sinasabi ng kanyang apo at ni Nonoy. Tumakbo siya papalabas hanggang marating niya ang baryo. Nagmamadaling sumugod si Nonoy at Yuna sa kanya. Pagkarating niya sa baryo, may nakita siyang 3 bata. Halatang nagulat at natakot sila sa anyo ni Lola Tiray dahil nagsasaaswang na siya. Mula sa malayo, sumisigaw si Nonoy at Yuna para pigilan siya sa pag-atake. Pero bago pa man nila mapigilan si Lola Tiray, sinugod na ng matandang babae ang isang bata at walang awang itinulak sa damuhan. Napasigaw ito sa takot at sakit ng kanyang pagkakahawak. Lalapit na sana siya upang sakmalin ng bata nang maramdaman niya ang pagyakap sa kanya ng apo. Lola, hindi ikaw to. Nasaan ang lola ko? Ibalik mo! Nagugutom ako. Umalis ka! Lola, hindi tayo pwedeng manakit ng ibang tao. Ikaw po nagsabi sa akin, di ba? Na magbabago ka, na magiging mabait ka na ulit. Nag-promise ka, Lola! Lumayo ka sa akin. Sino ka? Lola, please! Lola, gumising ka! Wala na akong ibang paraan kundi gamitin ito! Ang sakit! Ang sakit! Ano yan? Bakit mo ko sinasaktan? Umalis na kayo mga bata! Dali! Ang anting-anting! Nasasaktan ako! Ilayo mo yan sa akin! Kumalma ka lang, Lola Tiray. Hindi ka pwedeng kumain ng laman ng tao. Kung gusto mong mawala ang sumpa, labanan mo! Apo, ano nangyari? May nasaktan kang bata, Lola. Hindi ko alam. Wala ako sa tamang pag-iisip. Ayun! Siya nga! Tama ang sinabi ng mga bata!
Nahuli nila tayo! Umusbong ang matinding kaba nang makita nila ang mga taong hahabulin na sila. May mga dala itong itak, kutsilyo at mga pangontra ng aswang. May dala ring sulo ang mga ito na ginagamit pang tanglaw sa dinadaanan. Agad na napaatras si Dato sa nakita. Napatingala naman si Lola Tiray sa albularyo at labis na sumikip ang dibdib niya nang makitang natakot ito dahil sa mga tao. Nanghihina siyang tumayo habang inaalalayan pa siya ni Yuna. Aalis na kami. Maraming salamat sa tulong mo. Hindi ka pwedeng mapahamak ng dahil sa amin. Huwag mo na kaming protektahan. Sandali! Wag! Halika na, Apo. Kinakailangan na nating tumakas. Saan po tayo pupunta, Lola? May mga humahabol sa atin. Tutulong ba sila? Hindi, Apo. Sasaktan nila tayo kaya kailangan nating magmadali. Kailangan nating tumakas. Si Mang Nonoy, Lola. Tinatawag po tayo. Kung makikita nilang kasama natin siya, sasaktan din nila si Nonoy. Sa ngayon, kailangan muna nating tumakas. Babalik na lang tayo bukas. Pero sabi ni Mang Nonoy, kung bukas, magiging aswang na po tayo, Lola. May pag-asa pa, Apo. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Sige po, Lola. Saan tayo magtatago? Dito! Ah! Lola, natusok po kayo ng matulis na pawis sa hita. Ano nangyari? Anong akala nyo? Makakatakas lang kayo ng ganun lang? Mang Dado, Manong, si Lola kailangan ng tulong. Ang apo mo, walang kamuang-muang sa nangyayari. Tama ka. Wala siyang alam kaya pakawalan mo siya. Ako na lang. Hindi, kasi ang pagkamatay niya ang magdudulot sa'yo ng mas matinding sakit. Ano bang atraso ko sa'yo? Anong ginawa ko para ganituhin mo ko? Hindi mo pa rin pa naaalala? Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo? Ipaalala mo sa akin ang malaman ko. Total, gustong-gusto mo. Ako ang kaibigan mo simula bata pa lang, Tiray. Kaibigan? Oo! At magkasama tayo hanggang magkolehiyo ka. At nangako kang tayo hanggang sa huli. Tayo! Pero nung naaksidente ka, kinalimutan mo ako. Hindi mo na nga maalala na ang pilay kong ito ay dahil sa pagligtas ko sa'yo. Ikaw? Wala akong maalala. Nang magising ka sa aksidente, inilayo ka ng mga magulang mo. Pumunta kayo sa ibang bansa at doon nanirahan dahil alam nila ang sumpa ko. Alam nila na aswang ako. At ginagawa mo to lahat dahil lang doon. Dahil lang hindi kita naalala. Dahil lang? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Anong dahil lang? Alam mo bang grabe ang paghihirap ko nung nawala ka? Hinanap kita. Pinilit kong lumabas. Nagpakahirap sa gitna ng araw hanggang sa hindi na ako nito tablan. Ginawa ko ang lahat para lang mahanap kita. Tapos ano? Magpapakasal ka sa lalaking niloko din ako? Si Rolly, kilala mo siya? Matalik ko siyang kaibigan. Alam niya ang lahat sa'yo at nang mahanap ka niya, hindi niya sinabi sa akin. Napakawalang yan ninyo! Bakit mo ako pinaparusahan sa hindi ko naman kasalanan? Hindi kita naalala dahil nagka-amnesia ako! Bakit mo ako kinalimutan? Handa na ako nun eh. Handa na akong magbago para sa'yo. Dado, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko gusto ang lahat na nangyari. Hindi mo na mahihilom lahat ng sakit na dala sa akin ng pag-alis mo. Lahat ng matatamis mong salita. Nagmamakaawa ako. Lahat ng yon ay nakaraan na. Wala kang alam kung tayo pa rin pa nga ba hanggang sa huli. Nangyari man ng aksidente o wala. Bakit kailangan kong harapin ito lahat? Pwede kang maghanap ng ibang babae noon. Matanda na tayo ngayon, Dado. Hindi. Bakit kinakailangan mo pang maghanap ng iba kung ikaw lang ang hinahangad ko? Pero noon yun, niloko ninyo ako ni Rolly. Pasalamat kang namatay siya sa lugar na wala ako. Kung hindi, matagal ko na siyang kinain. Nahihibang ka na ba? Ha? Nahihibang ka na! Hintayin mo kamatayan mo, Tiray. Hintayin mong maabutan ka ng mga tao at sila ang mismong pumatay sa'yo. Mula sa malayo, narinig nila ang sigawan ng mga tao. Umusbong uli ang matinding kaba sa kanilang mga puso. Naramdaman ni Lola Tiray ang mahigpit na hawak sa kanya ni Yuna.
Tumingin siya dito at sa sitwasyon niya. Mabilis niyang pinunas ang tumutulong luha bago hinawakan ng pisngi ng bata. Yuna, Apo, mauna ka na sa akin. Po, anong ibig niyo sabihin? Mauna ka na, Apo. Tumakas ka na. Lola, ayoko po, hindi kita iiwan. Makinig ka, Apo. Hindi ako magtatagal. Susunod ako sa iyo. Hindi ka susunod. Narinig ko ang usapan niyo. Papatayin ka nila. Apo, hindi. Hindi nila yun gagawin sa akin. Kung hindi, bakit hindi na lang po ako maiwan dito? Bakit kailangan kong umalis? Yuna, nagmamakaawa ang lola. Iligtas mong sarili mo. Ayaw kitang iwan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Huwag kang matakot, Apo. Diretsohin mo lang ang daan dyan. Huwag kang lilingon. At kung may makita kang malaking puno, doon ka magtago, ha? Hahanapin ka ni Mang Nonoy. Sabay tayo, Lola. Oo, susunod ako. Kakalasin ko lang tong tumama sa hita ko. Pangako, susunod ako, Apo. Pinapangako mo, Lola? Hindi ka nila sasaktan? Oo, walang mananakit sa akin. Sige na, tumakbo ka na. Huwag kang lilingon, ha? Sumunod ka po, Lola, ha? Oo, Apo. Huwag kang lilingon. Diretso ang takbo, Apo. At saan ka naman pupunta, bata ka? Hahabulin na sana ni Dado si Yuna nang tumakbo si Lola Tiray papalapit sa aswang at niyakap ang binti nito. Nagulat ang lalaki sa ginagawa niya. Umiiyak siyang umiiling habang buong lakas siyang sinisipa ni Dado para makawala sa pagkakayakap niya. Hindi pa rin siya natinag. Mas lalong lumalapit na ang mga tao sa kanila. Nawala na rin sa paningin nila si Yuna kaya naiiyak na siyang pumikit at hinintay na lang ang mga mangyayari. Uunahan muna kitang patayin. Anong akala mo? Makakatakas ang apo mo? Isasama kita sa hukay ko. Hindi ako basta-basta mamamatay, Tiray! Nagpalit ka ng anyo bilang tao. Bakit? Dahil mas magandang harap-harapan kung makikita na papatayin ka nila. Hindi mo pa kayang ibalik ang itsura mo sa pagiging tao dahil hindi mo pa alam kung paano gawin ito. Mas magandang pagkakataon, hindi ba? Tulong! Tulong! Ano ginagawa mo? Tulungan niyo ako! May narinig akong sigaw! Doon! Ayun! Bilis! Tulungan niyo ako! Ang aswang na ito, hindi binibitawan na pa ako! Baka kagatin ako! Isang lolo! Tulungan natin siya! Maraming salamat at nakita niyo ako. Akala ko mamamatay na ako. Walang anuman. Bumitaw ka ng aswang ka! Bumitaw ka! Nagmamakaawa ako. Ako ang tulungan niyo. Nililinlang lang niya kayo. Siya ang tunay na aswang. Anong tunay na aswang? Idadamay mo pa ang iba? Nakita ka namin. Ikaw ang kumain ng hayop at ikaw ang muntik nang pumatay sa isang bata. Hindi. Wala akong kinain. At yung bata, hindi ko yun sinasadya. At akala mo maniniwala kami? Kaya palang sungit-sungit mo. Nabalitaan kong ikaw ang masungit na matandang bagong lipat sa baryo namin na bumili sa tindahan. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Ako nga yun. At alam mo kung anong binibili ko nung araw na yon. At anong kinalaman nun sa'yo? Asin! Asin ang binibili ko noon. Hindi bibili ng gano'n ng mga aswang, hindi ba? Asin? Oo, hindi pa ako nun aswang. Sinumpa lang ako na matandang ito. Sinumpa? Akala mo ba mauutong mo kami? Anong asin? Walang sinabi sa amin. Nagsisinungaling ka! Hindi. Alam yun ang pinagbilhan ko. Huwag ka nang magmaang-maangan. Ikaw ang aswang at nararapat kang patayin. Patawarin mo ko. Patawarin niyo ako. Nagmamakaawa ako. Hindi ako aswang. Manong, lumayo muna kayo. Hindi po ba kayo taga rito? Pasensya na, kayo pa ang susunod na bibiktimahin niya. Balak ko sanang dumaan dito dahil dito daw ang madaling daan papunta sa inyo. Nang makita niya ako at agad na sinugod. Lumayo ka sa kanya, Manong. Mapanganib siya. Anong gagawin niyo sa kanya?
May mga ita kami dito. Tatagain namin siya hanggang magkahiwa-hiwalay ang katawan niya. Hindi ba mas magandang sunugin siya? Sunugin? Sinasabi ko lang. Baka kasi hindi siya tuluyang mamatay kung tatagain lang. Tama ka, sige. Mga kababayan, itali natin siya tapos susunugin malapit sa may simbahan. Nagmamakaawa ako. Hindi ako pumatay. Hindi ako. Siya, nililinlang lang niya kayo. Pero sa halip na pakinggan siya ng mga tao, paulit-ulit na pinalo ang kanyang likod gamit ang buntot pagi. Naramdaman ni Tiray ang pagguhit ng latigo sa kanyang likod, dahilan para sumigaw siya ng napakalakas. At wala na lang siyang nagawa kundi ang humagulhol. Biglang naalala niya si Nonoy. Hinahanap niya ito sa gitna ng nagkukumpulang mga tao pero hindi niya makita. Nanlalabo na ang kanyang mga mata nang dumating sila sa labas ng simbahan. Itigil niyo ang lahat ng ginagawa niyo! Mang Nonoy, ano ibig mo sabihin? Bakit mo kami pinipigilan sa pagpaparusa sa aswang na to? Hindi siya ang tunay na aswang. Sinumpa lang siya. Anong hindi? Nakita namin siya. Kumain siya ng buhay na hayop. Hindi pa siya kumakain ng kahit anong laman o dugo. Dahil sa oras na gawin niya yon, magiging ganap siyang aswang. Ano mo nalaman ang lahat ng ito? Kahit yung bata siyang tinuturo. Dahil nakita at nahuli ko mismo ang totoong aswang na pumatay sa pamangkin ko. Ilayo mo sa akin ang bagay na yan! Siya? Siya ang matandang muntik na kainin itong aswang. Kung siya talaga, bakit nasasaktan sa anting-anting ko ang matandang ito? Bitiwan mo ako! Siya ang tunay na aswang at ang matandang babaeng yan ay sinumpalang maging aswang. Kinakailangan niya ng tulong ko para gumaling. At ito ang dapat mamatay, ang lalaking ito! Napatingin si Lola Tiray kay Dado habang nanghihinang nakaluhod sa lupa. Nakatali na ito habang namimilipit sa sakit dahil sa anting-anting na nakakwintas sa kanya. Lumapit naman sa kanya si Nonoy at tinanggal ang tali sa kamay niya. Nanghihina siyang napaluhod sa harapan ng lalaki. Kita sa mata niya ang pagpapasalamat sa albularyo. Inalalayan siya ng mga tao papunta sa gilid at si Mang Dado ang iginapos nila sa malaking puno ng kahoy. Para to sa ginawa mo sa pamangkin ko. Sige lang. Hampasin mo lang ako ng latigo mo hanggat gusto mo. Alam mo ba kung gaano kasarap ang bangkay ng pamangkin mo? Sobrang sarap! Walang yaka! Ang dapat sa'yo mamatay! Nagliyab ang paligid na kinatatayuan ni Dado dahil sinindihan ng mga tao ang gas na isinaboy nila sa lupa. Dumagundong ang sigaw ng aswang habang naglalagablab ang apoy. Nakatingin naman si Lola Tiray sa unti-unting pagkasunog ng katawan ni Dado. Nakita pa niya ang unti-unting pagbabago sa katawan ng aswang. Ang balat nito'y nagkabitak-bitak na tutunaw sa bawat pagsiklab ng apoy hanggang sa dahan-dahang nagiging apo. Habang nakatingin siya dito, unti-unting bumabalik ang lahat ng alaala niya nung magkasama pa sila. Nagsipatakan ang kanyang mga luha. Matalik nga silang magkaibigan at nahulog nga ang loob nila sa isa't isa. Pero dahil alam ng pamilya niyang aswang ang lalaki, imbis na patayin, inilayo nila si Tiray sa kanya matapos ang aksidente. Patawarin mo ko. Nawawala na ng malay ang matandang babae. Anong gagawin natin sa kanya? Ako nang bahala sa kanya. Kailangan siyang dalhin sa kubo ko at isasagawa ko ang ritual para mawala ang yanggaw sa kanila ng apo niya. Wala ng oras. Kailangan ng simulan ng ritual. Matapos maisagawa ang ritual na tumagal din ng halos 2 oras, naramdaman ni Lola Tiray ang unti-unting pagkawala ng mabigat na enerhiya sa kanyang katawan. Nanlalabo ang mata niyang tumingin sa albularyo nang may pagpapasalamat. Dahan-dahan pang sinabuyan ng albularyo gamit ang asin ang kanyang mga paa para ipakita sa mga tao na hindi na nga aswang ang matanda, pati na rin ang apo nito.
Hindi na rin sila nakaramdam ng sakit dulot ng asin. Matamlay siyang napangiti bago tuluyang pumikit ang mga mata. Matapos ang ilang araw ng mahabang pagkakatulog, nagising na si Lola Tiray. Nang imulat niya ang kanyang mata, bumungad si Yuna sa kanyang harapan, hawak ang kanyang aso. Nanlaki ang mata ni Yuna at nagmamadaling tumakbo papunta sa labas. Mami! Si Lola gising na! Talaga? Salamat sa Diyos. Lola, akala ko hindi ka na magigising. Apo, anak. Anak, nandito ka na. Kailan pa? Kahapon lang po, Nay. Kumusta ang pakiramdam niyo? Naikwento nila sa akin ang lahat ng nangyari. Anak ko, masaya ako nakita ka ulit. Nay, salamat sa pagiging malakas. Salamat sa pagbalik sa amin. Salamat sa pagliligtas sa anak ko. Kayo nagpalakas sa akin, anak. Halina kayo, kumain muna tayo ng pananghalian. Mang Nonoy, naku, nag-abala pa po kayo. Maraming salamat po. Walang anuman. Gising ka na pala, Lola Tiray. Kumusta ng pakiramdam niyo? Maayos na. Hindi na ako nasasaktan ng sikat ng araw. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa amin, Nonoy. Ay nako, ilang beses na po kayo nagpapasalamat. Wala na bang katapusan yan? Kung hindi dahil sa tulong mo, baka kung ano nangyari sa amin ng apo ko. Utang namin sa iyo ang ikalawa naming buhay. Walang anuman po. Salamat din sa pagtitiwala. Albularyo po ako. Tungkulin ko ang makatulong. Lola, nagugutom na po ako. Kain na po tayo. Oo, apo. Halika na, kumain na tayo. Nagugutom na rin ako eh. Parang ang tagal kong hindi nakakain. Opo, Lola. Matagal-tagal nga. Ang tagal niyo po kasing tulog eh. Alalayan ko na po kayo, Lola. Talaga? Matagal pala ang tulog ko. Ay, napakabait na bata ng apo ko. Halika nga. Gusto kitang yakapin. Pati si Brownie, Lola? Oo, pati si Brownie. Matalinong aso si Brownie. Masayang lumapit si Yuna at niyakap ang kanyang lola. Lumapit din si Wendy para yakapin ang dalawa. Hinalikan ni Lola Tiray ang kanilang mga noo bago kumalas na sa pagkakayakap. Masaya si Lola Tiray nang siya ang nanalangin bago kumain. Nalaman din ni Lola Tiray na nailibing na ang bangkay ng pamangkin ni Nonoy dahil nagawa na rin itong sabihin sa kapatid ang nangyari. Pero sinabi na lang niya na naaksidente ang binatilyo at hindi na rin sinabi na ang pinaglamayan ng ilang gabi ay isa lamang katawan ng saging. Naging masaya ang buhay ng pamilya ni Lola Tiray sa baryong kanilang pinili para manirahan. Naging mabait at mabuting lola na si Lola Tiray para sa kanyang mga kababaryo. Nakilala niya ng husto ang mga tao roon at nalaman niyang tunay na mabubuti ang kanilang mga puso.